Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipandio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin, ito pong naging hakbang po ng Iglesia ni Cristo na pinapalabas po ng ating mga kalaban na kaya daw nagrarally ang ating mga kapatid sa iglesia ay dahil daw sa patatalsikin nila ito pong ating mahal na Pangulo. So ang galing po talaga ng mga vlogger ni Surigao, no? Biro mo ba naman, yan ang estilo nila, mga minamahal ko mga kababayan, na kapag halimbawa ang usapin tungkol sa isang bagay, dadagdagan nila yan. Kung hindi naman nila dadagdagan, kukulangan nila yung istorya dyan, di ba? Diyan sila bihasa pero wala tayong magagawa. Siguro dyan sila nakatalaga, diba? O dyan sila, yan ang binabayaran sa kanila ni Sarah. So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong klaruhin ito dahil marami pong nagchat-chat sa akin, maraming tumatawag na pakiano naman po to kasi yung ibang vlogger dyan para bagang nangingimi o takot na takot magsalita. Sabi ko, kung kakampi ka, ito ang prinsipyo ko pag kakampi ka sa isang tao, itodo mo na. Kasi maraming mga vlogger dyan, for the views lang yung kanila Wala sa puso talaga na, ako may nakikita ko dyan, sayang lalaki ng views nila pero sa totoo lang. Wala sa puso nila yung pakikipaglaban o baka magsitakbo pa yung mga yan pagdating sa di ba? Hindi talaga yan sa ating mahal na Pangulo. Sabi ko nga, para mas kapanipaniwala na, itodo nyo na. Kung magiging tagapagsalita ka ni PBBM, itodo mo na. Hindi yung mangingimi ka. Diba? Kunyari, bigay ka ng reaksyon, papabor ka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pero takot kang magsalita, takot mong sabihin, ayaw mong sabihin yung dapat mong sabihin. Diba? Huwag ganun. Diba? So, dito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang pong klaruhin yung katotohanan dito na hindi po totoo na nagrally po ang Iglesia ni Cristo para po kalabanin o pababain ang ating mahal na Pangulo. Kasi yan po ngayon ang pinakakalat ng ating mga kalaban. Yan ang gusto nilang palabasin. No? O lalo na yung SMNI. Lalong-lalo na yung ibang mga vlogger dyan ni Sara Duterte. Sinasamantala nila. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, makikita mo talaga dito yung kahudasan ni Sara Hindi man lang marunong si Sara sumaway dun sa mga vlogger niya na, teka, wag yun ang gawin yan kasi dahil kay Marcos, parang natutulungan ako dito na wag na akong i-impeach. Diba? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, para po doon sa mga kababayan natin hindi nakakalam,
Kaya po kumilos, ito pong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para magraril na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban po dito kay Surimao dahil nakikita nila na may punto na maaaring aksaya lang ito sa oras o panahon dahil alam ng Iglesia ni Cristo din na talagang mga tuso itong mga Duterte. Tuso. Alam ng mga taga-Iglesia ni Cristo, mga kapatid natin dyan, na talagang pera-pera ang pagagalawin ni Sara dito. Di ba? Pera-pera. Alam naman natin na marami silang nanakaw kay Sara Duterte pa lang di ba? Hindi na mauubos lahat ng ninakaw niyang bilyon-bilyon. Kung isasama pa yung mga ninakaw niya nung mayor pa siya, Diyos ko po, hindi mauubos. Di ba? So, ang pagkilos po ng Iglesia ni Cristo, ako po may kausap kagabi, yung kaibigan ko talaga. Ito kaibigan ko talaga na to, ito yung umaakay sa akin lagi. So, ganun pa man, sabi ko nga sa kanya na totoo ba na kayo ay nagkakaisa para pabaksakin ang aming mahal na Pangulo? Ang sagot nila sa akin, alam niyo kung ano? Ba't namin pababaksakin? Walang dahilan. Diba? Walang dahilan. Mismong pamunuan na ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabi noon. Alam nila, naririnig nila, napag-uusapan nila. So, isa lang ang walang dahilan. Diba? So, medyo naging naging kampante po ako. Pero ganun pa man, tulad nga ng sinabi ko, kung sakali lang to hindi po natin inaano dito ang Iglesia ni Cristo. Kung sakali na ang Iglesia ni Cristo, pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay magkaisa para pabaksakin ang ating mahal na Pangulo, hindi pa rin tatalab yun. Hindi pa rin tatalab. Mag-ilan lang naman ang Iglesia ni Cristo? 2 million, ang dami, di ba? 32 yun Yung 31 pala, yung bumoto sa ating mahal na Pangulo. Huwag nating kalimutan na pangalawa lamang po ang Iglesia ni Cristo sa dami ng Katoliko. Diba? Kaya pag ang Katoliko ang kumilos, magiging tuldok na lang yung Iglesia ni Cristo. Hindi, sinasabi ko lang po dito yung totoo Hindi po natin kinakalaban dito ang Iglesia ni Cristo. Tulad ng sinabi ko, ako ay may kaibigan ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi katotohanan ang gusto nating sabihin baguhin nila yung naka-register doon sa SEC. Kung hindi totoo yan. Nakita naman natin na maraming pumapabor na pastor, ministro, sa ating mahal na Pangulo. Diba? Kaya sabi ko, posible yun. Posible yun. Meron nga ako narinig sabi kung sakaling mangyayari ng Iglesia ni Cristo ay magkakaisa para ang ating mahal na Pangulo, magkakaisa din ang lahat ng Iglesia ni Cristo ay Katoliko. Di ba? Hindi tayo nagsisinungaling dito. Kung lahat ng Katoliko ay magkakaisa, sama-sama, magiging tuldok na lang ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko sinasabi ito para sabihin na mas maliit ang Iglesia ni Cristo. Yung totoo lang sinasabi natin dito. Di ba? Pero tanggap po yan ng kaibigan ko na ministro. Sabi nga, sa bagay, tama. Kasi di naman natin pwede pasinungalingan yan dahil nga, di ba? So, yan naman talaga ang nakalagay doon sa Hindi tayo dito, sinasabi lang natin na totoo. Lalong-lalo na sa amin, sa MNLF. Siyempre, pag kinausap ng mga leader namin, yung mga Muslim, di ba? Yung mga kapatid natin na Muslim, automatic dyan, hindi man makuha lahat yan, pero sisiguraduhin namin na 80 o 90% ng mga kamusliman. Di ba? Si Sara daw, pinagtatawanan doon sa Basilan. Kung kailan siya ay humaharap sa mga impeachment, doon lang pumunta. So, isip ng mga kababayan natin doon na kaya lang siya pumunta doon dahil naghahanap siya ng kakampi. Diba? Pero noong mga panahon na hindi pa siya maharap sa mga ganyang mga akusasyon, sa ganyang mga problema, ay puro panlalalaki lang ginagawa.
Hindi, sinasabi lang natin dito totoo. So, ang pagkilos po pala ng ating mahal na Pangulo, ng ating mga mahal na kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi para pabaksakin ang ating mahal na Pangulo. Ito pakinggan ho natin yung panig ho ng Iglesia ni Cristo. Malawakang rally ang ikinakasa ng Iglesia ni Cristo bilang pagtutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pabor daw ang Iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo o kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat panggawin. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. So yun, malinaw naman po yun. So ang purpose po ng rally na yun, dahil sa sang-ayon po ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na huwag nang i-impeach itong si Sara Duterte kasi baka magpakamatay ito eh. Baka hindi kayanin ni Sara eh. Kasi naalala nyo nung si Sara nga natanggal sa DepEd, di ba nag-resign yun siya? Dahil wala na siyang manakaw, nakita nyo, ginurgur yung sarili niyang liig. Tapos kung kanino ibinintang. Hindi, nakita kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na yung ugali nito ni Sara Duterte, ang gagawin kasi niyan, magsasyabo. Pagkatapos magsabi niyan, mga minamahal kong mga kababayan, magugurgur sa sarili yan. Siyempre, ang kinakaawaan dito ng ating mahal na Pangulo, hindi naman yung itong si Sara, yung mga anak ni Sara na kung saan maagang mawawalan ng nanay na magnanakaw. Diba? So, kaya yun. Kaya ganun ang... Pero, sabi ko nga, kahit humarang pa ang Iglesia ni Cristo, kahit humarang pa mismo yung mga anghel galing doon sa taas, hindi nila mapipigilan ng mga tao. Hindi nila mapipigilan yan. At hindi pwedeng utusan ng kahit sinong mga reliyon, si Senador Antonio Trillanes, hindi nila mapapaurum yan. Sabi ko nga, kahit 10 Iglesia ni Cristo pa kahit doblehin pa yung dami. Walang magagawa ang Iglesia ni Cristo. Wala nga nagawa yung mahal na Pangulo natin Di ba? Kasi kung may magagawa lang ating mahal na Pangulo, hindi natutuloy na complain pa yung mga kabataan, yung mga sektor, yung mga private groups. Ang tawag doon, yung mga basta maraming complain sa kanya, especially si Senador Laila de Lima. Di ba? Marami pang iba. So dito, mga minamahal ko mga kababayan, yung rally kasi simbolo lang yan ng kanilang pagkontra. Pero hindi ibig sabihin na sila na yung masusunod, hindi nga nasunod yung presidente, sila pa. Di ba? So dito, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, pabor to kay Sara dahil nga hindi to dahil sa ang Iglesia ni Cristo ay pumapabor kay Sara. Tandaan ninyo, kaya po kumilos ang Iglesia ni Cristo dahil po sa sumusuporta sila sa opinion po ng ating mahal na Pangulo. So, ibig sabihin, hindi dahil kay Sara. Sa magandang opinion po ng ating mahal na Pangulo. So, i-correct ko natin ito. Sa totoo lang, napakaswerte ho ni Sara. Dahil nagkataon na nagkaroon ng isang presidente napakababa ang loob. Napakabait, napakamapagbigay, napakamapagpatawad. Grabe. Sa kabila ng mga kademonyuhan,
kahayupan, katarantaduhan, gawa-gawang kwento, gawa-gawang video ng mga Duterte para lamang masira po ang ating mahal na Pangulo ay nandoon pa rin. Nandoon pa rin palagi yung pangunawa, pagpapatawad ng ating mahal na Pangulo. Dahil nakikita talaga ng ating mahal na Pangulo na talagang sadya ng mga makasalanan ng mga Duterte. Di ba? So dahil talagang punong-puno ng kabutihan ang puso ng ating mahal na Pangulo, eh di natin mapipigil yan. Dahil kahit naman si Jesus Christ, kung siya yung nasa posisyon ng ating mahal na Pangulo, yun din ang kanyang gagawin. Yun din ang kanyang gagawin. Patawarin ang mga taong makasalanan na katulad ho ni Sarah. Di ba? So napakaswerte po ng bansang ito sapagkat nagkaroon po tayo ng isang Pangulong napakabuti at talagang po ng pag-iisip, no? Na kung saan walang ibang focus kundi yung maibigay ang lahat ng mga bagay o mapaglingkuran ng ating mga kababayan. Okay, sa araw po ito, sana po ay naintindihan ninyo yung ating pong paliwanag tungkol dito. Hindi po nagrally ang ating mahal na mga kapatid sa Iglesia ni Cristo para patalsikin po ang ating mahal na Pangulo, kundi isang ayunan yung opinyon ng ating mahal na Pangulo. Kaya yung mga vlogger na nagsasabi nagkakaisa dahil sumuporta kay Sara, hindi yun totoo. Ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo yung opinyon ng aming mahal na Pangulo. Kaya nga, dapat nga kayo, wag na kayo gumawa ng mga kung ano-anong paninira, magpasalamat kayo sa aming mahal na Pangulo, ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo. Diba, kahit anong kabutihan ang gawin ng ating mahal na Pangulo, talagang matitigas talaga yung pagmumukha, tsaka makakapal talaga yung pagmumukha ng mga Duterte, pati na yung mga trolls nito. Diba? Mga garapal ewan ko, pero wala i-consider na lang natin at mga abnormal to. Wala talagang yung mga galawan nila, galawang mga abdo Diba? So, ganun pa man, salamat. Diba? Salamat. Uy, nakalimutan ko palang batiin ang ating mahal na Pangulo, no? Mahal na Pangulo, good morning po. At lalong-lalo na po yung ating House Speaker, Martin Romualdez, maging ating First Lady Elisa Araneta Marcos, maging yung ating mga congressman, maging yung ating mga masusugid na taga-subaybay. Nakikiusap po ako, huwag po kayo mag-i-skip ng ads nang sa ganon, kahit pa paano po ay may pang Christmas po ang inyong abang lingkod. Muli po, tuloy po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.